Magandang hapon sa inyong lahat. Ako'y nagagalak dahil natapos na natin ang unang markahan. Ngayong araw na ito, ang ating unang araw para sa ikalawang markahan. Sa unang markahan ay natalakay natin ang mga akdang pambantikan ng Timog Silangang Asya. Ngayon naman, sa ikalawang markahan ay ating tatalakayin ang mga akdang pampanitikan ng Silangang Asya. Halina't simulan na natin. Mayroon akong ipapakitang mga larawan. Suriin ang larawan kung ano ba ang pinapakita nito. Okay, very good. Ito ay pinapakita niya ang bansang Japan. Okay, dito sa ating tatalakayin sa araw na ito, ay ating tatalakayin ang akdang pampanitikan ng Japan. Pero bago nating simulan ang ating pagtalakay, alamin natin ang ating layunin sa araw na ito. Unang layunin natin, nasusuri ang pagkakaiba at pagkakatulad ng estilo ng pagbuo ng tanka at haiku. Pangalawa, nakasusulat ng payak na tanka at haiku sa tamang anyo at sukat. Ngayon, ating simulan ang pagtalakay sa kaligirang pangkasaysayan ng tanka at haiku na isinalin sa Filipino ni M.O. Jokson. Ang tanka at haiku ay ilang anyo ng tula na pinapahalagahan ng panitikang Hapon. Ginawa ang tanka noong ika-8 siglo at ang haiku noong ika-15 siglo. Sa mga tulang ito, layong pagsasamahin ang mga ideya at imahe sa magitan ng kakaunting salita lamang. Ang pinakaunang tanka ay kasama sa kalipunan ng mga tula na tinatawag na Manyoshu o Collection of 10,000 Leaves. Antolohiya ito na naglalaman ng iba't ibang anyo ng tula, na karaniwang ipinapahayag at inaawit ng nakakarami. Sa panahong lumabas ang Manyoshu, kumawala sa makapangyarihang impluwensya ng sinaunang Tsino ang mga manunulat na Hapon. Ang mga unang makatang Hapon ay sumulat sa wikang Tsino sapagkat eksklusibo ang wikang Hapon sa pagsasalita. Sa pagitan ng ika-5 hanggang ika-8 siglo, isang sistema ng pagsulat ng Hapon na nalinang na mula sa karakter ng pagsulat ng Tsina upang ilarawan ang tunog ng Hapon. Ito ay tinatawag nilang kana na ang ibig sabihin ay hiram na mga pangalan. Ating alamin kung paano ang pagsulat ng tanka. Ang tangkang ito ang unang tula ng Japan. Ang tanka ay maikling tula o awitin na binubuo ng 31 pantig na may 5 taludtod. Umusbong ito noong ika-8 siglo. Karaniwang hati ng pantig sa mga taludtod ay 7-7-7, 5-5 o kaya 5-7-5-7-7 o maaring magkapalit-palit din ang mga kabuang pantig ay 31 pantig. Dito po sa tanka ay kahit po magkakabaligtad ang posisyon ng bawat bilang ng pantig na may 3 pantig sa bawat taludtod, meron ding 5. Kahit po magkakabaligtad yan, basta ang kabuuan nito ay kabuang 31 pantig. Bawat tangka ay nagpapahayag ng emosyon o kaisipan na puno ng damdamin. Mga karaniwang paksa o tema nito ay tungkol sa pagbabago, pag-iisa o pag-ibig. May halimbawa dito na isang tanka na hindi ko masabi ni Ki Tsurayuki isinalin ni M.O. Jokson. Dito sa tula ay ating susuriin kung ito ba ay meron siyang 3-7 pantig sa bawat taludtod at merong 5 pantig sa bawat taludtod at titignan natin kung ito ay kabuuan ng 31 pantig. Susuriin natin ang nilalaman. Okay, tingnan natin. Sa unang taludtod, meron siyang 7 pantig. Ikalawang taludtod, meron siyang 5 pantig. Sa ikatlo, 7, ika-4, 5.
At sa ikalimang taludtod ay meron siyang 7 pantig. Ilan kaya kabuuan nito? Parang magmamat lang tayo. 7 plus 5 plus 7 plus 5 plus 7. Ito po ay mayroon siyang kabuang 31 pantig. Ngayon, tama ang kanyang pagkakabuo o pagkasulat doon sa kanyang tula. Ano kaya? Ilang taludtod kaya ang mayroon ang tanka? Okay, meron siyang 5 taludtod. Ano kaya naman ang tema nito? Tungkol saan? Okay, tungkol ito sa pag-ibig. Okay, hindi lang po tanka ang tula ng Japan. Ito po ay nadagdagan na. Ito ay maikli ng tula ang tanka. Meron mas lalo pa nilang pinaikli itong tanka na kanilang ikalawang tula. Ito ay tinatawag nilang haiku. Mas pinaikli pa sa tanka. Binubuo ng 17 pantig na may 3 taludtod. Ang hati ng mga pantig sa bawat taludtod ay 5, 7, 5. Maaari din po itong baligtaran po o magkapalit-palit. Pwede siyang 5, 5, 7, pwede siyang 7, 5, 5. Okay, basta ito ay bubuo ng 17 pantig. Ang pinakamahalaga sa haiku ay ang pagbigkas ng taludtod na may wastong antala o paghinto. Kiru ang tawag dito o sa Ingles ay cutting. Kireji naman ang salitang paghihintuan o cutting word. Ito ay kadalasang matatagpuan sa dulo ng isa sa huling 3 parirala ng bawat berso. Mga karaniwang paksa o tema ng haiku ay tungkol sa kalikasan o pag-ibig. May halimbawa din dito ng haiku ni Basho. Kaya suriin naman natin ang haiku ni Basho. Kung ito ba ay natutugma doon sa proseso ng pagsulat ng haiku. Okay, tingnan natin kung tama. Ambong kay lamig, maging matsing ay nais ng kapangdamo. Okay, tingnan natin kung ito ay tama. Okay, meron siyang 5, 7, 5 sa kabuuan, meron siyang 17 pantig. Ilang taludtod meron siya? Tama kaya ang taludtod na hinahanap natin? Okay, tama. Ito ay mayroon siyang 3 taludtod. Ano naman kaya ang tema ng haiku ni Basho? Okay, ang tungkol sa kalikasan. Tandaan, ng tanka at haiku ay parehong nagpapahayag ng masidhing damdamin. Ngayon naman, pagsulat ng tanka at haiku. Kung paano kaya, ito ang mga dapat nating tandaan sa pagsulat ng tanka at haiku. Una, sinasabing damdamin o emosyon ang tula. Kung babasahin ito at makukuha ang tono, mas madaling maunawaan ang mensaheng nais ipaabot ng nagsulat. Maraming mga tula ang isinilang mula sa pagiging isang awitin. May himig, may tono, para may pahiwatig ang damdaming nangingibabaw. Maaring magpahiwatig ng saya, lumbay, pagkabigo, tagumpay o katuwaan ang isang tanka o isang haiku. Pangalawa, kagaya ng ating mga bugtong at salawikain. Kipil o siksik ang pinakaanyo ng isang tanka o haiku. Ipinapaloob sa 5 o 3 taludtod ang mga salitang aabot lamang ang kabuang pantig sa 31 o 17 pantig. Pangatlo, maaari ring magpanatili ng tugma o ang pagkakapareho ng tunog ng dulong pantig. Nakakaambag ito ng kariktan o husay ng tula. Pang-apat, sa pagsulat ng tula tulad ng tanka at haiku, ito ay nangangailangan na paggamit ng maririkit pero may tagong kahulugan na mga salita na tinatawag na mga talinghaga. Kabilang sa pananalinghaga ang mga tayutay o figures of speech sa Ingles. Kabilang dito ang pagtutulad o simile, pagwawangis o metaphor, pagsasatao o personification, pagmamalabis o exaggeration o hyperbole,
panawagan o apostrophe at iba pa. Panglima, matingkad na katangian din ng tulang gaya ng tanka at haiku ang maging pandaigdigan ang paksa. Pang-anim, bawat tula ay may persona na nagpapahiwatig ng himig o tono habang may kinakausap. Sa tanka at haiku, madalas na ang nagsasalita ay tao na maaaring nasa unang panauhan. Pampito, isang susi na mahusay na pagsulat ng tanka at haiku ang pagiging bukas ng isip na baguhin ito para mas pumino at maging saktong-sakto. Mulit-muling pagsulat o pagre-rebisa o rewriting ang karaniwang tawag dito para mas maging pumino o maging maayos ang ating tanka at haiku. Karaniwan, ito po ay paulit-ulit natin nire-rebisa o pagre-rewrite ng ating tula hanggat maayos ang pagkagamit ng mga salita, pagkakabuo ng bawat salita sa bawat taludtod. Okay, natapos natin natalakay ang kaligirang pangkasaysayan ng tanka at haiku at ang mga proseso kung paano ang pagsulat ng tanka at haiku. Ngayon naman, ating sagutan ang mga gawaing pagkatuto doon sa mga natalakay nating kaligiran at proseso ng pagsulat ng tanka at haiku. Ngayon, suriin ang tanka at haiku para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang isa. Nasa pahina 8 sa inyong module ay ito ang inyong gagawin na gawain. Narito, panuto, pag-aralan ang tanka at haiku. Punan ng wastong sagot ang mga kahon sa ibaba. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Mayroon po tayong narito ang tanka at haiku na kung saan ito ay susuriin ninyo ang kanyang bilang ng pantig, bilang ng taludtod, sukat ng bawat taludtod, tema o paksa. Bibigyan ko kayo ng 2 minuto para sagutan ang ating unang gawain. Okay, tingnan ninyo ang inyong sagutang papel. Tingnan ninyo kung tama ang inyong sagot. Okay, tingnan natin, suriin natin ang tanka. Meron siyang 31 pantig. Sa haiku naman, meron siyang 17 pantig. Ilan ang taludtod? Sa tanka, meron siyang 5 taludtod. Sa haiku, meron siyang 3 taludtod. Tingnan natin ang sukat ng bawat taludtod. Meron siyang 5, 7, 5, 7, 7. Sa haiku naman, meron siyang 5, 7, 5. Ano ang tema o paksa? Parehas tungkol sa pag-ibig. Okay, very good po. Next, para sa gawain sa pagkatuto bilang 2, suriin ang tanka at haiku pa rin. Nasa pahina 8 pa rin. Okay. Panuto, punuin ang talahanayan. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Okay, mayroon ulit tayo na tanka at haiku dyan. Suriin ninyo ang kanilang hatian ng pantig, damdaming nangingibabaw, bahagi ng kalikasang ginamit, paano ginamit ang bahagi ng kalikasan. Bibigyan ko kayo ng 2 minuto para sa pagsagot. Okay, tingnan natin kung tama ang inyong kasagutan para sa gawaing ito. Okay.
Ang tanka meron siyang hati ng mga pantig, 5, 7, 5, 7, 7. Ang haiku meron siyang 5, 7, 5. Ang damdamin ng ibabaw sa tanka, pangungulila, pag-asa, paghihintay. Sa haiku naman, meron siyang damdaming pait, kabiguan, kalungkutan. Bahagi ng kalikasang ginamit sa tanka, araw at buwan ang ginamit. Ang haiku, ang ginamit ay hangin. Paano ginamit ang bahagi ng kalikasan? Sa tanka, paano ang ginamit? Puno ng emosyon at damdamin. Sa haiku naman, ginamit ang hangin sa nakikiusap at madamdamin. Okay, yan po sa ikalawang gawain natin. Para sa gawain pagkatuto bilang 4 na nasa pahina 9, talinghagay, hulaan. Kaya dito sa gawaing ito, tukuyin ang uri ng talinghagang ginamit sa ibaba. Pipiliin ninyo kung ito ay pagmamalabis, pagsasatao, pagtutulad, pagwawangis, panawagan. Ito po ay nakita na ninyo ay mayroon ng nasulungguhitang mga salita na nakapula. Okay, para sa 1 and 2 ay alipatong lumapag at sa puso naglalagablab. Okay, sa number 3, walang matangay. At number 4, number 5, dibdib ay nabibiyak. Number 5, sa puso ay nagtatangis. Okay, dyan po ay sagot lang po ang ilalagay ninyo sa sagutang papel ninyo. Kung ito ba ay pagmamalabis, pagsasatao, pagtutulad, pagwawangis, at panawagan. Okay, ilagay ang sagot sa inyong sagutang papel. Okay, para sa inyong performance task, tula ko, isulat ko. Ito po ay gawain pagkatuto bilang 5, nasa pahina 9 sa inyong module. Okay, sumulat ng isang payak na tanka at haiku gamit ang mga sumusunod na salita. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Ito po ay sariling gawa ninyong tanka at haiku na kung saan ang tema nito ay tungkol sa pagsubok sa tanka at haiku naman ay tungkol sa tagumpay. Sariling gawa po. Tag-iisa lang po isang tanka, isang haiku lang po ang gagawin ninyo. Paano ko bibigyan ng grado ang inyong performance task sa pagsulat ng inyong tula? Okay, narito ang pamantayan sa pagsulat ng tanka at haiku. Sariling gawa ang tanka at haiku, mayroon kayong 5 puntos. Nakakasunod sa bilang ng pantig sa bawat taludtod, 5 puntos. Nakakasunod sa bilang ng taludtod, 5 puntos. Pagkamalikhain, 5 puntos. Sa kabuuan, meron kayong 20 puntos. Okay, yan po kung paano ko bibigyan ng grado ang inyong performance task. Mayroon pa kayong katanungan? Kung wala na kayong katanungan, maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli nating pagkikita.